Grabe guys. Title Tuesday round number 4. Magkalaban ulit si Vladimir Kramnik at si Jose Martinez. Narinig nyo ba yung sabi ni Vladimir Kramnik nung nakaraan na pag si Jose Martinez nakalaban niya, auto-resign daw siya. Gagawin niya kaya ngayon yan? Interesting ito. Magre-resign kaya ito pong si Vladimir Kramnik ng basta-basta. Haba. Grabe ha. Tingnan po natin ha kung mangyayari yun. Maghihintay lang po tayo ng starting time. Titira ba si Vladimir Kramnik o hindi? Titira ba yan o hindi? Ay, tumira! Tumira, hindi nag-resign. Tingnan natin. Boom! Nag-resign nga. Nag-resign nga si Vladimir Kramnik. Ewan ko kung napanood nyo yung huling video ko. Last Tuesday, nakalaban niya 2 beses si Jose Martinez. Sobrang taas ng accuracy. Bugbog sarado si Vladimir Kramnik. 2-0 siya sa early and late edition eh. At sinabi niya doon, next time makalaban ko to, resign ako agad. Yun yung sinabi niya. At ngayon, nagkalaban nga po sila. At nakita niyo naman, pagka-ipor, nag-E6, kala ko magpe-French eh. Nung pala pagka-D4, French sabay resign ang ginawa ni Kramnik. Anong masasabi niyo dito mga kabiyahe? Grabe yun ha. 4 out of 4 sila pareho. Pero that means Vladimir Kramnik, obviously, sinabi niya kasi na imposible. Kumbaga, alam niya o sinasabi niya sa sarili niya na nandadaya daw ito si Jose Martinez. Kaya niya ginawa yan. Parang Magnus Carlsen lang yung datingan. Dati kay Niemann na kung saan nag-resign after 1 move. Ano masasabi niyo? Vladimir Kramnik na yun eh. Malupit yan. Anyway, i-comment nyo na lang po kung ano masasabi nyo sa video na to. Pero, manood muna tayo na ibang game na. Ang bilis na tapos ng kanya. Walang ya. Sino pa ba nandito? Panoorin natin si... Alam ko, perfect pa. Si Hans Mokniman. Ayan. Itim, si Hans Mokniman. Uy, malakas din yung kalaban niya. Candidates player din ito dati. Si Kirill Alsenko. Sicilian po ang opening. Talagang nagbago na na-approach si Hans Mokniman. Hindi na E4, E5. So, nagsisicilian na talaga siya. Grabe yung kay Kramnik eh. Matindi, no? 4 out of 4 din si Niemann. Ganun din si Kirill Alsenko. Iba na plug ni Kirill, oh. Russian yan eh. Daming lumipat dahil sa gera eh. Anyway, pagka Queen B7, ang threaten niya po ay ito po, no? Inaatake niya po yung pawn sa may E4. Ang tanong, didepensahan ba yan ni Kirill? Lamang po sa oras dito si Kirill, ah. Lamang sa oras si Kirill, pero medyo dumidikit na po ang oras sa ngayon. Grabe si Vladimir Kramnik. Auto-resign. Ano pa? Hindi pa rin tumitira si Kirill. Shoutout mo sa mga viewers natin. Ay, hindi pala to live. Recorded lang. Instead na naglaro ako, ginagawa ko na lang ng live analysis yung mga laro. Hindi makatira at ang ginawa, nag-rook lang sa iwan so binigay lang na kung saan pusang gala. Ang ganda ng sacrifice mga sir. Kasi kakain na ganun, tas kain dun eh. Ang bilis pinawalan. Brilliant sacrifice ang ginawa ni Hans Mokniman, my man. Grabe yan. Grabe talaga si Niemann, no? Lamang bigla. Kain, di nakain. Uy, nakipagsabayan lang, no? Nakipagsabayan lang. Anong gagawin yon? Teka lang, may pin,
Nakipagsabayang bigkas lang ah. Okay din yung pin, oh. Good move, oh. Anong tira ni Niman? Ang tira daw, kasi pag kinaption mo, kakainin dun eh. So, sabayan lang, quality down ka, magkakapalitan ng queen. Ang pinakatira daw is knight g3. According to engine po ito, check. Pag pumunta doon, may kain ka. So, magkicking lang po yan doon, and then kicking movean mo lang. Hitting the rook at nakahang yung bishop. So, pag kinain yung bishop, kakainin mo yung tore. Something like that. At lamang daw ng konti ang itim doon. Pero hindi po makatira si Niman ngayon. Ano ang gagawin niya? 40 seconds on the clock, mga sir. Nauubos na ang oras niya. Halos 1 minuto pa itong si Kiril eh. 30 seconds on the clock. Naku po, may pit yung position. Dapat makita ni Niman yung tiradang knight g3 or else he will lose this game. Kailangan makita niya yon. Makita niya nga ba? 18 seconds on the clock, 17. Grabe, di na maka-tears. At nakita niya. Siyempre, magkiking move yan. King G1, most likely. Pag nag-King H2, kakainin yung F1 eh. Okay. And then, takbo. Yun lang. Mali yung knight takes. Mali daw yung knight takes. Oh. Bishop takes C5, force. Eh, babagsak din yung kaba. Ay, hindi. Hindi niya ginano, no? Ba? Gumanyan lang. Anong problema ng tira na yan? Ay, kakainin lang. Ayun. Kinapture lang lahat. Kasi pagka takes mo, may ganun eh. Oh. Ayan, oh, backrank mate. 1 piece down. Bosh. Si Hans Mock Niman. Ang ganda na ng ginawa niya. Hindi niya nabigyan ng magandang follow-up, no? Sayang, hindi niya nabigyan ng magandang follow-up. Pero hindi pa sa nagre-resign 2 seconds on the clock. Pero paubos ang kanyang pawn dito. Ayan, nililimas na po yung pawn. Nililimas-limas lang yung kanyang pawn. Magkakreate siya ng pass pawn para gumulo, of course. Yan talaga dapat gawin mong play. Pero talagang tagilid na to eh. Kinain lang yung pawn. Tulak. Lumapit yung tulak. Oy! Ay, binigay yung tore. Pusang gala. Binigay yung tore. Yan lang. Ang ganda na tinira ni Niman eh. Ipakita ko lang mabilis. Ang ganda na oh. Paso, balik natin yan, hindi dyan. Dito, ang tamang tira daw, lamang pa rin, Queen A7 or Queen B6. Ayun. Kasi pag kinapture naman to, pwedeng mag-knight takes F1. O, pag niligtas mo to, by taking this, pwede ka daw mag-rook C6. Hinahataw po ito. Tapos, saka ka mag-knight takes, pwede ka gumanon. Ayun daw ang magandang gawin. Hindi nakita ni Niman. Yun lang. Anyway, talo si Niman. Talo si Kramnik, baka sila maglaban. Abangan nyo po yung next round. Hanggang dito na lang muna tayo. Tapos, i-record natin yung mga susunod pa round. Muli ito po yung Coach PD Master, Daniel Causo. Salamat po sa inyong panonood. God bless po. Bye-bye. Thank you sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.